Kamusta ka? Okay ka pa ba? Kamusta ang YouTube career mo ngayon? Lumalaban pa ba? So ito nga po yung pag-uusapan natin sa video pong ito na hindi lang po tayo basta lang namumuhay sa busy nating mundo, kundi kinakailangan din po natin na kamustahin ang ating sarili kung okay pa ba, kung lumalaban pa ba, at kung kaya mo ba bang sabihin sa iyong sarili na kaya ko pa, kaya ko pa. So basically, this video is all about kamustahan sa lahat ng mga YouTuber na kagaya ko na humaharap ngayon ng matinding pagsubok sa aming motivation, sa ating encouragement upang maipagpatuloy ang pag-YouTube despite sa kung ano ang ating nararanasan ngayon na sitwasyon. So relax lang po kayo dyan sapagkat ipagpatuloy po natin ating usapan at kamustahan right after the intro. Magandang araw, good day mga Kiams. So nandito na naman po sa inyong harapan ang nag-iisang gwapong mukhang kawatan. So seryoso tayo ngayon, no? So masaya lang po talaga ako ngayon kasi finally natapos ko na rin po ang mga module ko sa iba't ibang asignatura ng aking klase. Di namin tinatanong, share mo lang? Oo, bakit ba? Bawal? Bawal? Sino mang nakarelate dyan ng mga estudyante ngayon na talagang umiiyak na ngayon sa pagsagot ng mga module po nila. So talagang ranas ko na rin po yan. So huwag po kayong mag-alala, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat ako rin po, marami din po tayong mga estudyanteng nakaranas din po ng ganyang sitwasyon. Bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-like and subscribe to this channel, then like and please subscribe this channel para maging updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko po dito sa tahanang ito. So yun po So ulitin ko po sa inyo na ang video pong ito ay pumapatungkol lamang po sa kamustahan at may kaunting motivation na rin po na ibabahagi ko po sa inyo mamaya. So anyway, kung ginawa ko lang po ang video pong ito ay para magkaroon po tayo ng encouragement sa bawat YouTuber natin ngayon. Nakagaya ko rin po na talagang humaharap po sa matinding pagsubok, sa kawalan ng motivation, sa kawalan ng encouragement. Bunga na rin po siguro sa kakulangan ng oras upang maipagpatuloy ang pag-YouTube. Isa nga po sa pinaka-visible na dahilan kung bakit umabot tayo sa punto na kung saan nagda-doubt na tayo, confused na tayo kung ipagpatuloy pa ba ang ating pag-YouTube dahil sa kakulangan ng oras para mag-focus at para gumawa ng content at mapaayos ang ating pag-YouTube. So ito nga po sa pagbukas at sa pagsimula ng klase po. So marami po talagang mga YouTuber talagang nakaranas ng talagang malaking changes, malaking adjustment nung sa pagsimula ng klase. Kasi aminin naman natin o sa hindi, marami po talagang mga estudyanteng YouTuber. So maybe sa first week ng class ay hindi pa ganun talaga nakaranas sila ng ganun ka-crucial na gawain sa bawat asignatura kung meron po sila. But after a week, ay for sure na sila po ay unti-unti pong nakaramdam din po ng talagang pagbabago. Ay talagang nandoon na po yung unti-unting gradual na hirap na talagang naranasan po ng bawat estudyante. And I know na most of some of the YouTubers mga student po talaga. So talagang nahihirapan po sila na instead na yung oras na dapat ilaan nila sa paggawa ng YouTube content ng kanilang YouTube channel ay talagang nakakain para sa kanilang pag-aaral. At maging ako rin po ay isa sa mga estudyanteng YouTuber at talagang nakaranas po ako ng matindi talaga pong hirap, ay matindi po talagang changes na dapat anong gagawin ko. So talagang nakaranas ng matinding pagsubok po talaga na kung saan umabot din po ako sa punto talagang nawalan po ako ng motivation and encouragement na ipagpatuloy ko pa ang aking pag-YouTube. That's why I made this video po na talagang kailangan natin magkamustahan kasi tayo mga small YouTuber o tayo mga YouTuber na talagang nag-umpisa pa ay kailangan natin mag-motivate o kailangan po natin magpa-motivate din po sa ibang mga YouTuber. So kailangan po natin lahat po tayo ay magkaroon ng pagtulungan sa isa't isa kasi tayo lang din po ang mag-motivate sa isa't isa. So kailangan po natin po yan So I know na hindi lamang po ang mga estudyanteng YouTuber po ang nakaranas
ng ganitong sitwasyon sa pagbukas o sa pagsimula ng klase. Maging yung mga gurong YouTuber din po, because I know na marami din po tayong mga co-YouTuber na mga teachers po na talagang mas doble pa ang hirap ng kanilang naranasan kaysa ating mga estudyanteng YouTuber. Kasi di lang naman po ang kanilang responsibilidad na magturo po para sa kanilang mga estudyante sa bawat klase po nila, kundi meron po silang mga anak na nag-aaral din po. Kaya po, yun, marami din po silang mga responsibilidad bukod pa po yung pag-YouTube. So ayun po, hindi lamang po mga estudyanteng YouTuber, hindi lamang po mga gurong YouTuber ang talagang nakaranas po ng matinding challenges sa pagbukas at sa pagsimula ng klase. At maging din po yung mga parents po natin, na meron po tayong mga co-YouTuber na mga parents po, yung mga nanay, tatay po natin na meron po silang mga anak na nag-aaral po ngayon. So dahil nga po in the new way of schooling, kailangan po nilang maglaan ng tamang oras or enough na oras po para sa kanilang mga anak upang gabayan po ito sa new way of learning din po. So yun nga po, marami po tayong mga challenges and adjustment po nung pagsimula o pagbukas ng klase. Nga po, sa kamustahan ito ay magbibigay po ako sa inyo ng hindi naman po siya completely na tanong po talaga. It is a kind of an assessment po siya. Assessment po siya na you are free to respond on it. Just type in our comment box below yung mga response nyo po para magkaroon naman po tayo ng kaunting interaction between my question and of course your answer. So simulan na nga po natin. So ito nga po yung assessment na una kong ibibigay po sa inyo. Yung mga samot-saring gawain sa pag-aaral, mga module sa nagdadamihang mga asignatura na kailangan mong matapos sa nakatakdang oras ng pasahan. Plus, idagdag nyo pa ang pagiging isang YouTuber mo. Ngayon, estudyanteng YouTuber, kaya mo po ba? Sa mga naglalakihang mga responsibilidad sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak na nag-aaral ngayon in a new way of learning, na kailangan niya magkaroon ng enough time para gabayan ang kanyang mga anak, at sa mga gawain pang bahay, at sa kung ano-ano pang mga gawain na meron po ikaw ngayon. And idagdag mo pa ang pag-iisang YouTuber mo. Ngayon, nanay or tatay na YouTuber, kaya mo pa po ba? Sa dami ng hawak na klase, mga aralin na dapat nang mailapat ng tama sa kanyang mga mag-aaral, mga responsibilidad sa loob ng kanilang tahanan, mga bagay-bagay na kailangan niyang gampanan. Dagdag mo pa ang kakulangan ng mga materyales o mga medium na gagamitin niya sa kanyang pagtuturo in this kind of situation, in this kind of new learning. Plus, idagdag mo pa ang pag-iisang YouTuber mo. Ngayon, gurong YouTuber, kaya mo pa po ba? Of course, hindi po natin kalimutan ang ibang klaseng YouTuber naman na kung saan nasakluban ng hindi inaasahang panahon. Kirot, sakit, puyat, sabayan pa ng gumugulong isipan dahil you think you deserve an explanation, you deserve a second chance. Dagdag mo pa ang pagiging isang YouTuber. Din ngayon, mga pandemonians heartbroken na YouTuber, kaya mo pa ba? So ayun nga po, sa bawat mga binibigay ko siyang assessment, then you are free to respond on it. So depende na po sa inyo yan. Magkaroon po kayo ng internal na dialogue sa inyong sarili. Kailangan muna kung kaya ko pa ba? Kaya pa ba? May isang katagalan po akong bibitawan sa inyo. And please mindful in it. Na determination defines your success. Uulitin ko po, determination defines your success. And if you dream to be a successful YouTuber or influencer, then work on it. Kailangan mo talaga magpursige kung gusto mong maabot ang iyong pinapangarap na maging isang successful YouTuber or influencer. Isang halimbawa nga po dito ay during our childhood days. Kung yung naalala during sa ating mga kabataan, bago tayo makahingi ng piso sa ating nanay pambili ng candy or tinapay na gusto natin, kailangan muna natin itong paghirapan. Meaning to say, utusan tayo ng maghugas ng mga pinggan, utusan tayo maglinis ng bahay, utusan tayo yung bumili ng suka bago kayo makaroon ng piso or pera, makabili ka lamang ng candy or tinapay. So ayun nga po, isa nga po sa nakakamangha sa mga kananayan ay talagang alam nila po yung presyo ng mga bilihin. Kumbaga, kung gusto mong magkaroon ng piso
Uutusan ka muna bumili ng suka, toyo o anumang mga bagay na kailangan ng sarikado ng panluluto, ano, na talagang isinasakto nila yung perang ibibigay sa'yo or sobrahan pa nila ng piso para kumbaga pampanlubag loob. Kumbaga ganito, Anak, bumili ka nga ng suka kay Aling Pasing. Opo, Nay. Yes, magkakapera na ako. So, ito, 20. Dalawa bilhin mo. Tag 9 ang bawat susunod. May sukli ka pang 2. Balik mo sa akin sukli, ha? Eh, wag na pala. Sa'yo na yun. Sandali naman, oh. Styles na lang, ipagdamot pa. Ang layo kaya kina Aling Pasing. 9 kilometro pa nilakarin yun. so ayun nga no, ang gagaling lang talaga sa mga kananayan talaga natin na alam na agad nila yung presyo no ng bilihin. So kumbaga, kung 9 na pesos yung bawat sachet ng suka, bibigyan ka ng 10 piso, 'di ba? Bumili ka ng isang sachet, then may sukli kang piso. Kumbaga ipagdadamot pa yun eh. Kumbaga dalawang isip yung ibigay sa iyo ano. So yun nga po ano. So isa lang pong pinaka punto the best ako dito ano. So kailangan po nating magpursige. Kailangan po na talaga nating pagsikapan muna bago po tayo magkaroon ng success talaga. So yun nga po, ano man ang ating naranasan, gaano man to kahirap, gaano man to kabigat, isipin mo lang na sa bawat pagpapagal mo, sa bawat hirap, sa bawat pagod, sa bawat sakit, sa bawat oras na paglalaan mo sa iyong mga pinapangarap, isipin mo nang lahat ng yan ay may kapalit na ginhawa na masigit pa sa inaasahan mo. Kailangan na po nating panatilihin ang apoy sa ating puso. Magpa-motivate tayo, magpa-encourage tayo, gumamit kayo or pumunta kayo sa mga, di ba, mga taong talagang makakatulong sa inyo para magpapa-boost ng motivation mo, magpapa-boost ng encouragement mo para sa mga bagay na napaka-imposible i-continue, you will continue in it. Nothing is impossible sa taong may determination. Pawis ka man ngayon, pagod ka man ngayon, hirap ka man ngayon, kulang ka man sa tulog dahil nga kailangan mong i-manage yung time mo at ayaw mong ipabayaan yung career mo as a YouTuber, then everything of that, lahat ng iyong mga ginagawa will be worth it someday. Kailangan po natin mag-antay with correct motivation, with correct encouragement sa ating puso at sa ating isipan para ipagpatuloy ang ating nasimulan, ang pagiging isang YouTuber. So I'm so proud sa mga YouTuber na talagang nagpapagal, na talagang nagko-continue sa kanilang lakbayin. And the purpose na kung bakit ginawa ko ang pagiging isang YouTuber, because ever since wala po talaga sa puso ko ang pag-YouTube. But somehow, you know what? The value and the essence of being a YouTuber ay nakita ko. At yun ang pinakamalaga sa akin kung bakit patuloy akong nag-motivated as a YouTuber. Because of my aim and goal. Yun dapat, meron dapat tayong goal, meron dapat tayong aim na dapat nating abutin para lahat ng yun ay gagawin nating isang target na kailangan ting maabot. Na kahit anong pagsubok, kahit anong bato sa iyo ng mga tao, anuman ang pasakit sa iyo ng mga ibang tao, anuman ang pagmutya para sa iyo, that all is nothing. Because your eyes is fixed on your goal. Maging successful YouTuber ka one day. Basta determination lang kailangan. So yun nga po no, hanggang dito lang po tayo magtapos kasi kamustahan naman po ito. And I hope po na sa bawat mga ibinibigay ko po sa inyong assessment ay talagang magkaroon po talaga kayo ng reflection and realization. Kailangan nyo po muna po magkaroon ng internal dialogue sa inyong sarili para masigit nyo pong maunawaan. Ayun nga, so ito ang pinakamalaga sa lahat na kailangan nating dalhin sa ating buhay. Na bawat mga bagay na gusto natin ay kailangan muna nating paghirapan. At yun, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtangkilik at patuloy nyo pong pagsubaybay sa bawat video na in-upload ko po dito sa ating tahanan na channel. At tunay nga po na ang lahat ng nangyari, ang lahat ng mga nakuha kong mga, kumbaga, mga subscribers and isang achievement ko na rin po yan eh. Maabot ng 1,000 subscribers and we are running to 2,000 subscribers na po tayo. At nagpapasalamat po ko sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at patuloy nagpapagal sa tahanan ito. Maraming salamat po sa inyo. At yun nga po,
Ulitin ko po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe and like this channel, please subscribe and like this channel ahead. Okay? Maraming salamat po. See you in my next video.